Napakaganda nga ng Calpos fertilizer sa ating mga halaman dahil ito ay binubuo ng dalawang nutrisyon. Ito ay ang calcium at phosphorus. Ang calcium ay isa sa mga micronutrients at responsable ito sa pagkakaroon ng matibay na kapit ng mga bulaklak. Naiiwasan din ang pagkalagas nito bago pa maging bunga. Nakakatulong din ang calcium upang maiwasan ang iba't ibang sakit ng halaman. Ilan na nga sa mga ito ay ang pagkulubot ng mga dahon, pagkabansot at hindi normal na hugis ng bunga. Ang phosphorus naman ay tumutulong upang magkaroon ng malulusog na ugat. Binabalanse nito ang tamang distribution ng nutrients ng isang halaman. Ang kakulangan nga pala ng phosphorus ay hindi agad nakikita at makita man ito ay huli na ang lahat. Kaya dapat agapan natin ito. At ngayon naman ay tuturo ko rin sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa ang Calpos fertilizer. Sa paggawa nito ay kakailanganin natin ang mga eggshell at cocoa vinegar. At pwede nga pala kayong gumamit ng kahit anong suka kung ano yung available sa inyong bahay. Pero mas maganda kung organic vinegar ang inyong gagamitin. Tara at simulan na natin ang paggawa nito. Bali nahugasan ko na nga pala at pinatuyo ko na rin ang mga eggshells na ito at pinagpera-peraso ko na rin. At ngayon naman ay kailangan natin itong isangag para mamatay ang bakterya na nakadikit sa eggshells. Ito ay ang salmonella. Halu-haluin lang natin ito hanggang mag-golden brown. At kapag ito ay golden brown na, iset aside muna natin ito at palamigin. At kapag malamig na, pwede nyo nang paghaluin ng vinegar at ang eggshells. At kakailanganin nga rin pala natin dito ang weighing scale para sa ratio ng ating mga ingredients. Bali 1:5 nga pala ang ratio nito. 1 part na eggshell at 5 part naman na vinegar. 200 grams nga pala yung ginawa kong eggshells dito at 1,000 grams naman sa vinegar. At pinaghalo ko na nga ang mga eggshells at suka. At kung mapapansin nyo, ito ay bumubula. Ito ay indikasyon lang na na-e-extract na nga ng suka ang calcium sa mga eggshells at magkakaroon nga ng ganitong reaksyon during fermentation. At after nga niyan ay pwede na natin itong takpan at i-ferment natin ito ng 21 days up to 30 days. At syempre, wag nating kalilimutang lagyan ng label para alam natin kung kailan natin ito i-harvest at ilagay ito sa hindi naaarawan. After 21 days ay pwede na nga itong gamitin sa ating mga halaman. So ayan guys, meron na tayo ngayong finished product ng Calpos. At ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano natin ito i-apply sa ating mga halaman. So ayan, ilalagay na natin itong ating Calpos dito sa ating sprayer. So bali ang application nito guys ay 20 ml per 1 liter. Kung wala kayong pangsukat ng ml, ay pwede kayong gumamit ng kutsara. Dahil ang katumbas ng 20 ml ay 2 tablespoons. So dito ay gagamit ako ng tablespoon dahil wala tayong pansukat ng millimeter. Tapos ito nga palang sprayer ko ay meron ng laman ng 1 liter na tubig. So ayan, at nilagyan na nga natin ng 2 kutsara ito. At ngayon naman i-a-apply na natin ito sa mga halaman as foliar fertilizer. Isa nga pala ang sili sa mga solanaceous na halaman. Karaniwan ngang nagiging sakit nito ay ang pangungulubot ng dahon, panglalagas ng mga bulaklak. Kaya minsan ay hindi na ito natutuloy bumunga. At yan ang indikasyon na nagkukulang na nga sila sa calcium. Makakatulong ang calcium phosphate upang mapatibay ang kapit ng mga bulaklak. At dahil dito ay maraming matutuloy na bunga. Maganda kung mag-a-apply tayo ng mga foliar fertilizer is 4 o'clock or kapag malamig na yung panahon para na-absorb ng halaman yung ating mga in-spray. Kasi pag 4 p.m. or malamig na is naging open kasi yung mga stomata ng ating mga halaman. So, sa umaga naman pwede tayo mag-spray between 6 hanggang 7 as long as hindi pa mainit yung panahon.